Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ng ating kaalaman. Pero bago ang mga yan, magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa Certified Nutritionist, CEO of Trinity for Health Salad Master in Santa Clarita, California, na si May Gonzalez. May! Ngayong linggo po, sa Tulong Kalusugan, pag-uusapan natin ang 4 na haligi ng kalusugan or 4 pillars of health. Ang 4 na kalusugan ng ating katawan ay ang physical, mental or kalusugan ng pag-iisip, spiritual or spiritual, at pinansyal. Ang physical na kalusugan ay nadidivide po sa ilang bahagi. Unang-una na po ang nutrisyon. Kailangan po nating magpahinga, hangin or air, mag-ehersisyo, tubig at sikat ng araw. Ang kalusugan ng pag-iisip naman ay pagtitimpi. Ang spiritual na kalusugan, kailangang magtiwala sa Diyos. At ang kalusugan sa pinansyal. Ang 8 batas ng kalusugan ng Diyos, ang programang Bagong Simula, nutrisyon, ehersisyo, tubig, sikat ng araw, pagpipigil, pahinga, hangin at pagtitiwala sa Diyos ay sinulat ni Ellen White. Pero ngayong linggo po, magpo-focus tayo sa mga likas na lunas ng Diyos. Unang-una na po ang nutrisyon. Alam niyo ba na mga butil or grains ay mas malusog pag ang gamit natin or kinakain natin are whole grains, hindi ang mga pino. Dapat po walang puting harina, puting pasta, puting bigas, puting tinapay at iba pa. Ang puti ng tinapay ang maagang nakakapatay. Ang buong butil ay mabuti para sa lahat ng mga sakit sa asukal sa dugo or diabetes. Siguraduhin na ang etiketa ng tinapay or yung pong mga label ay nagsasabi ng salitang buo or whole. Hindi lamang trigo kung hindi ito ay talagang simpleng lumang puting harina. Napakahalaga na iba-iba ang ating mga kinakain na butil. Huwag tayong kumain ng parehong butil araw-araw. Karamihan sa mga tao ay may trigo araw-araw. Subukang magdagdag ng spelt, kamut, corn, barley, millet, rice, rye, o higit pang mga kakaibang butil na amaranth or quinoa. Ang mga butil ay dapat na lubusan na niluluto or hinuhurno or ino-oven. Ang mga hilaw na butil ay hindi malusog. Maraming tao po ang allergic sa gluten. Yan po ang protina sa trigo at iba pang butil. Ang mga butil na walang gluten ay rice, corn, quinoa at amaranth. Ito po ang inyong Certified Nutritionist May Gonzalez from Trinity for Health Salad Master in Santa Clarita na nagsasabing, be happy, healthy, and blessed. Maraming salamat, May. Until next time para sa iba pang tulong kalusugan segments. Kapamilya, halos lahat ng tao ay gustong yumaman. Tama. Pero bakit ba hindi lahat ng tao ang yumayaman? Siguro ang tanong ninyo, bakit? Ang sagot ay maraming dahilan. Pero isa sa pinakamalaking dahilan ay hindi nila alam kung paano umasenso o yumaman. Totoo po yan. Yan po Diba? yung pundasyon bakit maraming tao hindi yumayaman. Hindi nila alam. Meron sila alam, pero hindi yun yung magdadala sa kanila sa gusto nilang mangyari. So, ibig sabihin, kulang sila sa kalaban. So, para umasenso o yumaman daw, dapat alamin natin mga dapat gawin para yumaman. At mas magandang alamin natin ang mga ginawa ng mayayaman or mga umasenso na ngayon. Bakit ba nangyari ito sa kanila? Ibig sabihin po, mas maganda alamin natin yung mga ginawa ng mayayaman. Subok na. Ibig sabihin, nasubukan nila, totoong nangyari. May matuturo po kasi, ito dapat nyo gawin, ito dapat nyo gawin. Para mo nalaman yan, wala, nakuha ko lang. Pero itong pag-aaralan natin, specifically po, ginawa ito ng mga taong yumaman. May isang magandang article kaming nabasa sa howdoyougetrich.online, no? .com. Pinag-aralan nila ang mga ginawa ng mga yayamang tao. Bakit ba sila yumaman? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. At ayon sa howtogethrichonline.com, sa kanilang article na How to Become Wealthy in 5 Years, dapat daw gawin ang mga sumusunod na dapat gawin
para yumaman. Kaya makinig kayong mabuti. Oo, ito po yung resulta ng kanilang mga pag-aaral ha. Pero bago ang lahat, i-define muna natin ano ba ang financial prosperity. Mm-mm. Kasi parang iba iniisip pag sinabi financial prosperity, naku, sobra-sobra yung pera. It is not having so much money, but it is having enough of divine provision to complete a divine assignment. Yan po yung aming pananaw na Oo. yung pera mo, meron ka pera para ma-accomplish mo yung assignment mo sa buhay. Kasi may ibang pananaw, gusto ko yumaman, gusto ko maging milyonaryo. Mayaman ka na ba? May ibang tao, milyonaryo na, mahirap pa rin daw sila. So my point is, kami po, ina-identify po namin on our perspective po, magkakaroon ng enough money para magampanan mo, magawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. At kung gusto mo talagang yumaman, wala namang problema yun. At good news, pag-uusapan natin kung ano-anong dapat gawin para magkaroon ng masaganang buhay financially. Sa ating episode na Masaganang Buhay. May 10 bagay na hilingin po namin gawin nyo unti-unti at hopefully one day po maging makatuparan na ang inyong mga pangarap na masaganang buhay. Number 1. Okay, number 1, believe you can have a prosperous life or masaganang buhay. Maniwala ka muna, di ba? Unang-una po namin gusto ituro sa iyo, maniwala ka kasi kung hindi ka maniniwalang magiging masagana ang buhay mo, hindi mo na gagawin ng step 2 to 10. Yes. So simula mo na, maniwala ka. At dahil naniniwala ka, handa kang gawin yung mga susunod na hakbang. Lagi natin sinasabi, you become what you believe. Mm-mm. Magiging ikaw yung pinaniniwalaan mo. So, parati mo sabihin sa sarili mo na kung kaya ng iba, kaya ko rin. At wala namang imposible sa Diyos. Yan po yung magandang paalala po sa inyo ng Ma'am Evelyn, for you to believe na pwede kang maging mayaman o maging masagana buhay mo dahil nagawa ng iba. Ibig sabihin, humanly possible. Possible. Sir, Oo. ang pangit talaga ng buhay ko. Galing ako sa babang baba. Okay mo kalala, may Diyos. Lahat na imposible sa tao, posible sa Diyos. Yes, kasi pangako niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Diyos na po ang nagsabi niya. So, ibig sabihin, maniwala ka. Pangalawa, Number 2, naniniwala ka na. Ano Oo. gagawin? Number 2. become financially educated. Ayan na. Kung gusto mong umasenso, gusto mong yumaman, dapat mag-aral ka kung paano mangyari to. Paano ba kumita ng pera? At paano ba i-manage yung perang kinikita mo? Hindi sapat yung paano kumita eh. Pero marami kasi ang laki ng kita, pero wala namang natitira. So, number 2, napaka-importante. Become a financially educated. Ibig sabihin, aral. Gusto mong yumaman, aral. Parang ganito po. Gusto mong gumamit ng cellphone, di ba? Pinag-aralan mo kung paano gamitin yung cellphone. Ganon din po ang simpleng idea. Gusto mong yumaman. Kailan ka huling nag-aral paano yumaman? Nagbasa ka naman ng libro, paano yumaman? Maten ka naman ng seminar, paano yumaman? Okay, nanonood ka ba ng YouTube video, paano yumaman? Kung hindi pa, hindi ka talaga yayaman. So my point, step number 2, mag-aral ka kung paano yumaman. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang may problema sa pera, di ba? Kumbaga, gaano na karami ang kilala nating maganda naman ang kinikita, pero walang natitira o baon sa utang. Ay, hirap Diba? po nun. Ito po mas matindi. Gaano na karaming OFW ang nagpakahirap, hirap na hirap magtrabaho sa abroad. Pagod na pagod. Pero pag uwi niya sa Pilipinas, wala pa rin ipon. Ubos ang pera. Oo, may mga senior citizen pa nga na hindi na manage yung kanilang kaperahan. Ngayon, nakakalungkot, umaasa sa abot at tulong ng mga anak at kamag-anak. Saan po sila nagka-problema? Hindi nila inaral kung paano hawakan yung perang kinita nila before. Kaya ngayon, ubos na. Kung gusto mong yumaman, dapat mag-aral ka ng tamang paraan sa paghawak ng pera. At ano-ano ba ang mga paraan para matutong humawak ng pera? Magbasa ka ng libro on financial management. Magtanong ka, magpa-counsel ka, Oo. manood ka ng videos. Ang dami po sa YouTube ngayon. Correct. Pero kaming librong kontento ka na ba sa kaperahan mo at ang librong kasi sweldo pa lang, ubus O na. kaya Baka puntahan niyo po yung aming makatulong yan. YouTube channel, Vic and Evelyn Garcia. Marami po kaming tips kung paano yung mama na pwedeng tunay yung papaganda sa buhay niya. Oh, Vic and Evelyn Garcia YouTube channel. Number 3, find a wealthy mentor. Ayan, critical po ito. Maghanap ka na magtuturo sa'yo kung paano yumaman. Kung gusto mong maging magaling na basketball player, di ba? Kumukuha ka ng basketball coach. Kung gusto mong yumaman, paturo ka naman doon sa mayaman na. Okay, napaka-importante Oo. po ng coach. Kasi po, pag nagbasa ka, aalamin, ito yung mga dapat ko gawin. Kaya lang kuminsan, pag may nabasa ka, ano nga to? Paano nga to? So medyo hindi ka maunawaan. That's the beauty. Kung meron kang financial coach, may kaibigan kang, may kakaya sa buhay. Bro,
turuan mo ako, paano ba gawin to? Gagabayan ka, one-on-one ka, tapos talagang tuturo sa'yo, napaka-importante po, baka kuha kayo ng financial coach. Pwede po itong ate nyo, kuya nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, or pwede po kayo kumuha ng professional financial mentor na tutulong kung paano ayusin ang pera. Yun ang ginagawa ng ibang tao ngayon. Yes, oo. At syempre, di ba, parang mas maganda yung, uy, paano ba ako Saan mag-invest? Yan. Saan maganda mag-invest? Paano ba makakawala sa utang? Dahil napagdaanan niya na, meron na siyang credibility to do that. Actually, that's one of the fastest way to be financially educated. Maghanap ka ng teacher na pwede mong tanungan, kausapin anytime, gaganda ang buhay. Bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong inspirasyon mula sa President and CEO of Santay Barley na si Joey Marcelo. Para sa tulong inspirasyon, anong pakiramdam mo whenever nakakadinig ka ng hindi magandang balita or mga negative issues sa paligid mo? How do you feel whenever you meet people who always have the habits of looking at the negative side of things? You know, I'm always being asked, how do I deal with negative issues and negative people? And ang usual response ko is this: I don't deal with them. Honestly, I try to move away from them. Naniniwala ako that if something is beyond my control, it is a distraction. Nagkaroon na ako ng habit to move away from distractions. Because if I will entertain them, mahihila lang ako pababa. It will lead me away from my dreams and visions in life. Have you experienced people that when you talk to them and share to them something, lagi silang may way to see the opposite side? Even though hindi naman ito intentional on their part, I'm sure you are feeling down and demotivated whenever you hear them. Actually, you have two options. Number one, either you entertain them or decide not to listen to them. Sabi nila, pag may negative ka raw na nadinig, papasukin mo sa kabilang tenga at palabasin mo sa kabila. Honestly, hindi ako naniniwala ron. Because ang challenge nun is this: pag pumasok yan sa kaliwang tenga mo, bago lumabas sa kanan yan, pinrasis na ng mind mo yan. And chances are, it will affect you. So rather than papasukin mo, just cover your ears and don't listen anymore. Why? Because it is a distraction. Can you change negative people? The answer is a big no. The only thing that you can do, especially when they are your loved ones, is to disturb them. Only they can decide to change or not. We have to be aware that there are so many information available during these times. Ang dami niyan. News, social media, from people around us. Napakadaming information. It is up to us to filter and decide what informations will be processed. And our decision is critical because those information can affect our lives, either for the better or for the worst. According to young people during these times, naalala ba, nadinig ba yung word na YOLO? You only live once? Actually, I believe in that. But I also believe that if I will only live once, I'll make my life worth it. And part of that is focusing on positive side of things so that I can reach my full potentials. This is Joey Marcelo. And remember, I'm here to inspire you and keep you on fire. Until the next time, para sa iba pang tulong inspirasyon. Maraming salamat, Joey, for continually inspiring us and keeping us on fire. For more information about Santay Barley and Joey Marcelo, please go to their website, mysantay.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitin. Tulong ko, asa mo, gaganda ang